Ngayong final na ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment ni VP Sara. May mga bagong standards na inilatag ang SC na sa tingin maging ng isang framer ng 1987 Constitution ay nagbago sa nakasulat sa saligang batas at nagpahirap para umusad ang isang impeachment proceeding. Sa unang issue, ayon sa SC, nilabag ng Articles of Impeachment ang one-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate o pagsisimula ng higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. Sa kaso ni VP Sara, ang unang impeachment complaint na inihain laban sa kanya noong Disyembre ayon sa SC ay maituturing ng nagpasimula ng impeachment proceeding. Dahil ayon sa SC, ang reklamong hindi sinama sa order of business ng Kamara sa takdang panahon ay maituturing ng nag-activate ng one-year bar rule. Kaya lumabas na iligal na ang pang-apat na impeachment complaint na inihain noong February 5, 2025 ng at least one-third ng House at ipinasa bilang Articles of Impeachment sa Senado. Paliwanag na isa sa mga framer o miyembro ng komisyong nagsulat ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento na iba na ito sa text at kahulugan o intent ng saligang batas at paglihis sa naunang desisyon ng SC ukol sa issue. Ano ang definition ng initiation or pagsampa ng reklamo sa House of Representatives? Dalawang elemento po eh. One is a complaint filed a member of the House or a complaint filed by a verified complaint filed by a private citizen endorsed by a House member. Okay? And then included in the order of business within 10, now ngayon, is it calendar or session days? Sabi natin, 10 calendar days. And, nakalagay, and refer to the Committee on Justice. The word is and. Conjunction eh. It is not or. But dito sa ating new ruling, yung pag-file, that to include that and no referral to the committee if not acted upon is amount effective dismissal. Nawala yung and, naging or. So, pagbabago naman ng ating saligang batas yan, kasi the word is and then, not or. Dapat magkasama yung dalawang twin requirements of filing and referral to the Committee on Justice. Ito na ang mga bagong kondisyon na inilatag ng SC kung kailan magsisimula ang one-year bar kapag ang impeachment complaint na inihain sa pamamagitan ng first mode o verified complaint na inihain ng sinumang miyembro ng House o mamamayan na may endorsement ng kongresista. Una, dapat ito ay properly verified at endorsed at nai-refer sa Committee on Justice. Pangalawa, kapag ang properly verified at endorsed complaint ay hindi isinama sa order of business ng House of Representatives within 10 session days o di kaya ay hindi ni-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days sa kabila ng pagsama dito sa order of business. At pangatlo, kung walang pinadalang articles of impeachment ang Kamara sa Senado bago magtapos ang kasalukuyang termino ng Kongreso. In short, hindi na pwedeng iitsipwera lang ang isang naunang reklamo. Ang session days, paglilinaw ng SC sa motion for reconsideration ay calendar days kung kailan may sesyon ang Kamara. Kaya di gaya ng unang sinabi ng SC sa naunang desisyon, mas maaga na sa February 6, 2026 natapos ang one-year bar mula nang inihain ang unang reklamo noong December 2024. Ito ang dahilan kung bakit January pa lang ngayong taon may mga nag-file na ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Nauna nang sinabi ng SC na kailangan din sumunod sa due process ang impeachment proceedings. Sa unang desisyon, sinabi nito na kailangang bigyan ng pagkakataon sumagot ang respondent sa mga aligasyon bago ang transmittal. Sa sagot nito sa motion for reconsideration, iginit nito ang need for due process. Pero sinabing sa ilalim ng second mode of impeachment, kung saan at least one-third of the House na ang nag-endorso, ang pagkakataon ng respondent na mapakinggan sa buong articles of impeachment at ebidensya laban sa kanya ay mangyayari sa paglilitis sa Senado. Ito difficult, I think, for impeachment proceedings to prosper, no? Kasi may maraming kondisyon na sila na binanggit. And the House has to comply with this. Otherwise, if it will not comply, magkakaroon ng constitutional conflict, no? So,
Yung one is yung initiation, no? Yung pagsampa ng reklamo. So dapat aktuhan kaagad ng house, no? So hindi pwede mag-dili-dali, mag-delay. Otherwise malalabasan ng 10 session days, no? At yung 3 session days. Pangalawa, yung requirements of due process of law na medyo pwedeng gawin ng house, pero it will delay the proceedings, no? Kasi yung exclusive power of the house to impeach maapektuhan. But what happened in this ruling, Willard, mukhang lumampas sa tungkulin nilang hudisyal ang ating Korte Suprema. So yung intent ng framers of the Constitution, Willard, na it should be a powerful tool to exact accountability, ay nabawasan, no? Naging mapurol ang powerful tool na ito. Bukod sa dapat may kasamang ebidensya ang inihaing reklamo, dapat daw nabigyan ng kopya ang lahat ng miyembro ng Kamara para sa kanilang impormasyon. Sa kabila ng desisyon na ito, iginiit ng Korte Suprema na hindi nito pinapawalang sala ang Vice Presidente at pwedeng ulitin ang mga reklamo at ipinauubaya na ang kapalaran nito sa Kongreso. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.